balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, sa naging bakbakan nga po ni Charlie Suarez kalaban si Castañeda, kung saan mga idol, round 1 pa lang ng laban, pinasayaw kaagad ng Pinoy si Castañeda. At pagdating naman sa round 3 mga idol, wala na, nilampaso na ni Suarez si Castañeda. Tulog ang challenger mga idol. 2 beses ito bumagsak sa malakas na kanan ng Pinoy. Kaya panalo po si Suarez via knockout sa round 3 at undefeated pa rin ang record ng Pinoy boxer. Samantala sa undercard naman mga idol, matagumpay po nakuha ng isang Pinoy na si Zamora ang panalo sa laban kontra kay Perez via lopsided unanimous decision. Ibang klase talaga mga idol si Zamora. Ang smooth ng galawan nito sa bakbakan. Hindi nito pinaporma si Perez mga idol simula hanggang matapos ang laban. At ngayon mga boss, nag-improve na po ang kartada ni Zamora sa 14 wins, 9 knockouts at wala pang talo sa kanyang record. Samantala matapos nga po ang laban ni Suarez, abangan naman po natin mga idol ang mga laban ng ating pambato bukas na sina Jerwin Angkahas at Melvin Jerusalem nagaganapin dito sa Pinas sa Mandaluyong. Si Angkahas mga idol mapapalaban sa kanyang comeback fight kalaban si Supraser Pumpitak matapos matalo via knockout loss sa kapatid ni Naoya Inoue na si Takoma Inoue. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, 126 pounds po ang lalabanan ni Angkahas dito. From bantamweight, 2 division talaga ang kanyang tatalunin para sa kanyang pagbabalik sa aksyon. Samantala si Melvin Jerusalem naman mga idol, makakasagupan nito ang undefeated Mexican challenger ni si Luis Castillo. Isa mahirap na laban to mga idol para sa Pinoy champion natin. Kagaya ng Pinoy, gutom na rin ang Meksikano na maging kampiyon. Bagamat sa naging panayam naman ni Jerusalem mga idol, kumpiyansa pa rin siya sa laban na to na mananatili sa kanya ang WBC title fight sa 105 pounds. Sisikapin niya daw talaga mga idol manalo dahil plano nito sa kanyang next fight isang unification kalaban ng mga kampiyon. Kaya abangan po natin ang bakbakan nila bukas. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po inatake ni Devin Haney si Ryan Garcia sa kanyang podcast kay Andre Ward, pinag-usapan din mga idol ni Boy Ilong ang dapat na comeback fight nito sa buwan ng October, kung saan mga idol, lalaban daw sana si Haney Boy sa Saudi under sa promotion ni Turki Al Sheikh. Bagamat hindi daw nag-workout ang kanyang laban dahil ang inoferan daw nila na si Tio Pimo ay hindi tinanggap ang laban sa rason na hindi pa daw ready si Tio Pimo lumaban kay Haney Boy. Bagamat duda ang mga boxing fans mga idol kung totoo bang sinasabi ni Haney na umatras sa kanya si Lopez dahil matagal na nga hinahamon ni Lopez si Haney. Bagamat sa kwento ngayon ni Boy Ilong mga idol, si Tio Pimo pa ayaw lumaban. Well kung totoo naman mga idol ang sinasabi ni Devin Haney na umayaw talaga si Lopez sa kanya, malamang ayaw lang magpatali ni Lopez sa mga Saudi promoter. Sa mga hindi po kasi nakakaalam mga idol, nagsanib pwersa na po si Tio Pimo at Canelo Alvarez. Iisang team na lang sila ngayon, kaya imposibleng na-impluwensyahan talaga ni Canelo si Lopez na wag lumaban under sa promotion ni Turki Al Sheikh at wag magpadala sa malaking pera na ibabayad sa kanya dahil nga napabalita na ginagamit daw nila ang mga sikat na pangalan ng mga boxer para ma-build up ang kanilang promotion.